Hello mga katurista! Kakaibang episode tayo ngayon kasi hindi ito biyahe, hindi ito travel o normal na mga paglalakbay sa gaya ng mga binablog natin. Ito yung usual na ginagawa ko, no, bilang isang empleyado, no, na paminsan-minsan naman ay nagta-travel. So actually ako ay nagtuturo, no, sa college. So i-feature ko kung ano yung ginagawa ko. So kakaibang nangyari ito kasi online class ang ginawa ko ngayon, no? So i-feature ko kung anong nangyayari at anong ginawa ko sa panahon na ito. Bago tayo magpatuloy, subscribe naman sa channel ko na Turistang Biyahero at panoorin nyo yung ibang mga video na na-feature natin, lalo na yung mga travel natin, especially yung Philippine Loop. Hello mga katurista, may pupuntahan tayo, no? Isang lugar na maganda, ideal na mag-online class, ideal na mag-jogging. Kaya abangan ninyo. Pero bago tayo mag-proceed, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, subscribe muna. Meron tayong pupuntahan talaga na isang lugar. Meron akong lupa doon, 3 lots doon. Kaya surprise ito kung saang lugar, no? We're here in Golden Haven Cemetery Memorial Garden. Having a class here, online class. We will have the oral recitation, especially as we will recall some of the topics, during the midterm period. I'll call you one by one. So as I call your name, you open your camera and please ensure na makita ang tibok nimo nga naong, no, dili kayang agtang lang, ha. So makita ninyo ang inyong naong. Kung napansin nyo, may ingay tayo sa background kasi naka-on yung sasakyan. Kasi nag-charge tayo ng ating laptop, no, sa sasakyan. Kasi nag-lowbat na rin. Hindi naman totally lowbat, pero para makasiguro na tuloy-tuloy ang ating power at saka yung internet. Give us some contributions of Rizal while he was in Dapitan. Can you give us what happened to Rizal while he was in University of Santo Tomas? Yes.
Dito ko na rin kinain yung lunch ko. Kasi maganda ang view, maganda rin yung atmosphere, yung hangin, ang ganda-ganda, ang tahimik. So, wala tayong kakompetensya dito. Mga patay lamang. So, dito na rin. Ang sarap din muni-muni. Hello mga katurista, ang ganda ng view natin, oh. Magkaklase tayo. We are preparing for a class here today. Nandito tayo sa isa sa mga pinakamagandang spot for online class sa Cagayan de Oro. Alam niyo bakit? Nandiyan yung tower, oh. Yan, oh. Dalawang tower yan, oh. Oh, yan. Dalawang tower yan. Oh. And then tahimik din dito, pero mag-transfer tayo mamaya. Tsaka dito, ito yung mga kasama natin, oh. Yan, oh. Nandito tayo sa Green Hills, no? Memorial Garden. Magandang spot dito pag magklase. Actually, during the pandemic time, twice akong nakaklase dito, no? Kasi nag-attend ng libing, and then nagklase na rin ako dito. So doon din sa Divine Shepherd, nagklase rin ako doon noon, no? So regular spot ko itong sementeryo kasi maganda, tahimik, no? At saka halos walang tao. Ngayon approaching ang All Saints Day, so kaya may mga tao rin na bumibisita, no? Ang kagandahan dito ay nag-online tayo dahil sa mga earthquake, no? Aftershock, kahit malayo tayo doon sa epicenter, ay kailangan na mag-online class kasi yun ang advice, no? So prepare tayo mamaya, no? Palipad muna tayo ng drone para makita yung kabuuang sementeryo. Ang ganda ng spot dito. Okay. We are in Green Hills Memorial Garden, oh. Nandyan yung tower. 4 yan, oh. 2 itong katabi ng Memorial Park. So transfer tayo ng area na medyo shaded at saka medyo tahimik. Kasi ngayon in preparation of the All Saints Day ay naka-mower yung mga workers dito. Okay, let's try to discuss the things that we have to tackle for this day, no? So we have to discuss on one of the lengthy writings of Rizal, which is the annotation of Antonio Morga's Sucesos de las Islas Filipinas. No, so Antonio Morga was a deputy governor general of the Philippines during the Spanish period, in the early part, no, in the 1590s, and then he was transferred to Mexico after he was assigned here. So while he was here in the Philippines, he documented and he tried to write a history of the Philippines. No, so while he was in Mexico, he compiled that and he published the book Sucesos de las Islas Filipinas. And Rizal found out that it was a good document to annotate. So he made some corrections, some affirmations of what has been written, because most of the writings at that time during the Spanish period were mostly written by
priest. And here comes a politician, a government official who is not a priest, who wrote something about the Philippines. But Rizal wanted to correct some of the writings of Morga. So when he went to London, a copy of that Successus was found or was stored in the British Museum. So he went frequently there and annotated the book of Antonio Morga. Shout out sa aking mga estudyante, especially sa online class na ito na doon sa sementeryo nangyari. Anyway, gano'n naman ang buhay kahit saan tayo. Sa online class or sa online na mga meetings, kahit saan pwede natin gawin. Sa sementeryo, sa tabi ng kalye. Noon nga, there was a time in 2022 na yung klase ko sa Rizal ay doon ako sa Luneta Park nagklase. So kahit saan, basta online, pwedeng gawin. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood at please subscribe sa channel natin. Thank you and God bless everyone.